Matapos ang 5 taon ng pakikipaglaban sa malubhang kanser, ang huling apoy ng buhay ni Kelvin ay nawala at ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa langit. Sa pamamagitan ng aksidenteng pagbibigay sa kanya ng isang napakasasaklap na buhay, nagpa siya ang Diyosa ng muling pagkabuhay na burahin ang lahat ng kanyang alaala at gawing sirang mga kakayahan at labis na makapangyarihang kakayahan upang ipadala siya sa kanyang bagong mundo upang muling ipanganak. Habang ginagalaw niya ang kanyang katawan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto niya na wala siyang alaala tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit lumitaw ang cheat system ng Diyos sa harap niya at nang pinindot niya ang simulan, nagmula sa screen ang boses ng Diyosa. Ngayon ay nasa isang mundo ng pantasya siya na may pinakailang klase, ang S-rank na tagatawag, at binigyan siya ng Diyosa ng kanyang unang misyon na magparehistro sa guild ng mga adventurer. Sa daan, ipinahayag ni Melfina na 3 araw niyang inamin ang kanyang pagmamahal sa kanya, kaya't nahulog siya sa pagmamahal sa kanya at naging unang Diyosa na naging kanyang lingkod. Ngunit nang hilingin ng Wizard ng Oz na makita kung gaano siya ka-hot, ipinakita niya na siya ay level 345 at kailangan niya mag-level up muna bago makakuha ng sapat na mana points para ma-summon siya. Pagdating niya sa guild ng mga adventurer, pinayuhan siya ni Melfina na itago ang kanyang klase dahil siya lang ang S-rank na tagatawag sa kanilang bansa at maaari nitong magdulot ng digmaan sa buong mundo dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Kaya't itinago niya ang kanyang S-rank na klase bilang isang karaniwang tao at binigyan siya ng F-rank na card dahil sa pagiging pangit at walang silbing kabiguan. Upang tumaas ang ranggo, kailangan niyang makumpleto ang 10 misyon kaya naisipan niyang maghunting ng asul na slime bilang kanyang unang misyon, umaasang gagawin niya itong unang kakilala. Pagdating niya sa gubat, nakakita siya ng 3 biktima na gagamitin niyang unang alaga, kaya gamit ang kanyang natatanging S-rank na kakayahan sa pagtatasa, napagtanto niyang kailangan niya ang kanilang pahintulot para gawing alaga ang isa sa kanila. Gayunpaman, dahil hindi makapagsalita ang mga slime, nagpasya siyang gamitin ang kanyang paraan ng pagpalo sa kanila hanggang mapilitan silang pumayag. Ngunit nang umatake siya sa slime, tumalon ito palayo bago sumugod upang itulak siya pabalik, binawasan ng kalahati ng kanyang buhay sa isang suntok lamang. Sa kabila nito, bumangon siya habang patuloy siyang tinitirahan ng slime, kaya't siya'y tumakbo pasulong bago ito makaiwas muli, at paulit-ulit siyang tinamaan hanggang halos maubos ang lahat ng kanyang buhay. Gayunpaman, natuklasan na niya ang kahinaan nito, at habang umaatras siya, nagkunwari siyang gagamit ng atake, bago gamitin ang kanyang momentum para umatras at tamaan ang slime ng malakas na nagpagulong nito sa lupa. Kahit na nawala lamang ito ng 2 hit points, nagawa na niyang pilitin itong pumayag, ngunit nang itinaas niya ang braso para simulan ang spell, naramdaman niyang nauubos ang lahat ng kanyang enerhiya. Ngunit nagsimulang mag-disintegrate ang katawan ng slime, at habang nagsasama ang kaluluwa nito sa loob ng katawan ni Kelvin, pinili niyang tawaging Clotho ito bago maramdaman ang init mula sa kanyang puso. Ito ang kaligayahan na naramdaman ng kanyang slime sa pagkakaroon ng pangalan, kaya't nagpa siya si Kelvin na ubusin ang natitirang MP niya upang tawagin si Clotho, at natapos niya ang kanyang unang misyon. Pero kahit ayaw ni Kelvin na pumatay si Clotho ng sariling uri para umangat ang antas, ang maliit na hayop na iyon ay isang kanibal na salarin at sabik na siyang simulan ng panghuhuli sa kanyang pamilya. Ilang oras ang lumipas, natagpuan nila ang mga magulang ni Clotho, kaya habang tumatalo ng mataas si Kelvin, ginamit niya ang kanyang mahika ng hangin para putulin ang ina ni Clotho, habang si Clotho naman ay tumatakbo sa paligid ng ama niya hanggang sa mapatay niya ito. Mas lalo siyang naging malakas dahil sa kanyang S-rank na kasanayan sa pagtawag, dahil nagbibigay ito sa kanya ng 100 punto sa kasanayan sa bawat alaga na kanyang naaalagaan. Kaya matapos niyang mapatay ang ikatlong slime, tapos na ang kanilang misyon at mayroon na siyang sapat na pera para makatulog sa isang barong-barong motel sa kanyang unang gabi. Pero habang naglalakad siya, nakatagpo siya ng isang nagbebenta ng alipin sa itim na merkado, at nang mapatingin siya sa isang magandang elf, napansin niya ang malungkot na tingin sa mata nito, at nagpasya siyang lumayo. Ilang oras ang lumipas, dumating siya sa inn kung saan isang matabang, nakakadiring mangkukulam ang bumati sa kanya sa loob. Ngunit nang mapagtanto niyang walang paliguan sa mundong ito, pinaalalahanan siya ni Melfina na hindi naman siya nagsipilyo sa nakaraang buhay niya, katulad mo na nanonood ng video na ito ngayon. Sa ikatlong umaga ng kanyang bagong buhay, Roxanne, mali ang palabas. Dapat may malaking dahilan kung bakit palagi kong nagagawa ang ganitong pagkakamali. Habang binabati siya ni Ruby sa promosyon niya bilang E-rank, nagsimula namang magduda ang ibang mga adventurer na niloloko niya ang mga misyon niya. Ngunit pinayuhan siya ni Ruby na mag-ingat dahil maraming adventurer ang namamatay sa kanilang unang misyon na D-rank. Pero nang magpasya siyang bumili ng bagong kagamitan bago ang kanyang unang misyon, isang pangit na mukha na may masamang ugali ang lumitaw, nagpakilala bilang si Cashel, isang D-rank na adventurer. Gayunpaman, alam ng iba pang mga adventurer na siya ay isang B-rank na mamamatay tao na nanlilinlang sa mga bagong adventurer upang mapahamak sila, ngunit natatakot silang harapin siya dahil siya ang pinakamalakas sa kanilang guild. Habang hinihiling niya kay Kelvin na sumali sa kanila sa pagwasak sa Black Ghost Knight, sumigaw si Ruby na huwag nilang kunin ang misyon dahil lahat ng D-rank na adventurer ay namamatay sa pagtatangkang labanan siya. Nang marinig ang mga salitang iyon, tinanggihan ni Kelvin ang kanyang paanyaya, ngunit nang suriin niya ang kanyang kakayahan, napansin niyang may nakadikit na titulong murderer sa kanya.
Sa halip, minarapat niyang hominin siya sa isang karera, kung saan ang mananalo ay ang unang makakapatay sa Black Ghost Knight at sinabing kakayanin niyang labanan ang boss mag-isa. Kampante na mananalo, tinanggap ng Gago ang hamon bago magpasya na umalis. Pero nang pumasok siya sa isang eskinita, isang tall una na para bang matagal nang nakikipaglaban sa isang nakamamatay na adiksyon na nagngangalang Gimel, ang isang napaka-asterisk na pagpapakilala, ang nagsiwalat na ang kanyang C-rank na mata sa pagsusuri ay hindi mabasa ang mga estadistika ni Kelvin. Sa parehong oras, inisip ni Raj na kayang durugin si Kelvin tulad ng iba bago niya na ikinatuwa ni Cashel sa ideya ng masayang entertainment. Noong gabing iyon, matapos nilang makarating sa kastilyo ng espiritu, nadiskubre nilang lahat ng mga bangkay na nilalang ay pinatay na. Ngunit dumating si Kelvin sa pagkakataong iyon. Nang mapansin nila ang kanyang tungkod, akala nila isa siyang berde na mangkukulam, pero ipinakita ni Kelvin na nasa kabilang side ng pinto ang Black Knight at ayaw niyang maistorbo sila sa laban. Matapos niyang matuklasan na balak nilang patayin siya, handa siyang harapin sila ng harapan. Bagamat nagulat ang mga taunan, inisip ni Cashel na hanggal si Kelvin sa pagpunta mag-isa at nagsimula siyang magduda kung hinahanap ni Kelvin ang bounty sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ipinakita ni Kelvin na nandito siya upang tulungan si Baldy na maibalik ang kanyang buhok dahil may sikreto siya para makuha ang pinakamahusay na buhok sa buong mundo. Ang kanyang sikreto ay ang pag-sign up niya sa HIMS, ang pinakamahusay na programa para sa kalusugan at kagalingan na nag-aalok ng iba't ibang produkto upang mapigilan ang pagkalagas ng buhok at maibalik ito. Kung katulad ko kang shiny key stain o natatakot kang lahat ng buhok mo ay matutamba bago mo makilala ang iyong pangarap na crush, ang HIMS Hair Loss Treatment ay perfect para sa'yo. Sa HIMS, maaari mong maibalik ang iyong buhok sa loob lamang ng 6 na buwan gamit ang mga sangkap na pinagkakatiwalaan ng doktor at mga paggamot na inireseta ng mga lisensyadong tagapagbigay ng serbisyo. At kung pagod ka na sa iyong paurong na linya ng buhok, maaari mong simulan ang proseso ngayon mismo sa pamamagitan ng online na konsultasyon sa isang healthcare provider na magpapasya kung ang Race 8 ay angkop para sa iyo. Kaya ano pang hinihintay ng kalbo mong mukha? Gamitin ang link sa aking description para magparehistro sa pinakamahusay na paggamot sa pagkawala ng buhok na magpapakawala sa iyo bilang isang gwapong alpha male tulad ni Kelvin para makabuo ng harem ng mga magagandang babae na ikaliligaya ng mga adik na inggit. Madali ang proseso ng paggamot at 100% walang kailangan na insurance kahit na may automatikong refill at pamamahala ng paghatid. Makakatanggap ka ng buong suporta, kabilang na ang libreng pagsusuri at pakikipag-ugnayan sa mga medikal na tagapagbigay, pati na rin ang libreng pagpapadala diretso sa iyo. Sa wakas mas magiging gwapo ka at hindi ka na mauuwi sa pagiging pangit, kawawa, balbas erong na walang kwentang talunan tulad nitong mga make-and-tab na mancha. Pero hindi alam ni Kelvin na may bounty sa kanila, pero akala niya swerte siya ngayon, sinabihan niya ang matabang na baka na atakihin siya. Nang mapagtanto niyang tinatawag siyang baka, mabilis na tumakbo si Raj papunta sa kanya, ngunit nang pumasok siya sa isang damo ng putik, nagsimula siyang lumubog sa lupa. Dahil karaniwang tumatagal ng ilang minuto bago mag-activate ang putik na ubas, naisip ni Cashel na napasok na nila ang kanyang bitag, pero inisip ni Gimel na wala siyang silbi dahil hindi niya na-detect ang kanyang mahika. Nang paandari ni Kelvin ang wind cutter sa kanila, nagsimula ng tumakbo si Gimel na naisip na mamamatay siya kung haharapin niya ito. Ngunit habang tumatakbo si Cashel papunta sa sulok, tinawag ni Kelvin si Clotho sa harap ni Gimel sa bagong anyo nito bilang isang inang king slime na glutnia. Kaya habang tumatakbo pabalik ang walang kwentang Gago, naalala ni Kelvin kung paano naging Clotho ang legendarong halimaw na quasi-demonyong hari na minsang Samira ng mga bansa habang itinulak nito si Gimel sa pader. Sa lahat ng kanyang lakas, nagawang sipa ni Raj ang sarili niyang makalaya, ngunit nang akalain niyang kaya niyang labanan ang slime, agad siyang ni-strap nito, kaya't nagpa siya si Cashel na sumugod para tapusin siya. Sa lahat ng mga lalaki na walang malay, nagpa siya si Kelvin na pumasok sa ikalawang kwarto at nakita niya ang Black Ghost Knight sa harap niya, pinapagana ang kanyang appraisal eye. Nalaman ni Kelvin na siya ay isang Dark Knight na may antas na 53 at nais niyang mapasama ito sa kanyang grupo, kaya't nang arap na maging mas malakas, sinabi niya sa Knight na layunin niyang talunin ito at gawing alaga siya nito. Gayunpaman, ang hanggal na kabalyero ay ginugol ang susunod na ilang oras sa pagpapakita na siya ang unang talo na nakipag-usap sa kanya at na nagkaroon lang siya ng personalidad ilang araw lang ang nakalipas. Habang nag-iisip si Kelvin kung puno ba ng mga baliw sa isip ang mundong ito, pinaalalahanan siya ni Melfina na narito sila upang gawing alaga siya. Pero kahit na nawala na ang kanyang hari sa nakaraang bansa, handa lang siyang maglingkod kung siya ay isang makapangyarihang Panginoon, kaya't nagpa siya siyang tanggapin ang hamon, at habang nakikipaglaban sila, ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Gerard. Habang ang pinakawalang kwentang CGI sa lahat ng anime ay binago ang labanan, tumakbo si Kelvin pasulong at naglunsad ng hangin na atake, ngunit naipasa ni Gerard ito at nagawang pigilan ng slime. Nalaman niyang may mind's eye si Gerard, pinagbawalan niya si Kelvin na magpigil, kaya't pinasimulan niya ang Earthen Rampart. Nagsabog ang slime niya, ngunit tinadtad ni Gerard ng isang saksak na winasak ang kanyang pader sa isang suntok lang.
Nalaman niyang maswerte siyang buhay pa, pinukol ni Kelvin ng cleft chasm para maitabla siya, pero bumawi si Gerard ng isang sipa na halos ikamatay ni Kelvin, habang si Clotho ay tumusok sa kanya ng espada. Napigilan ni Gerard ito, ngunit nang subukan ni Kelvin na pigilan siya gamit ang spell na presyon ng hangin, nagsimulang bumalik ang mga alaala ni Gerard sa loob niya. Naalala niya na isang messenger na elf ang bumisita sa kanyang kaharian, utusan ang hari na maglingkod sa kanila, ngunit nang tumanggi ang hari sa kanilang mga hiling, isang nakakatakot na salot ang pumatay sa buong bansa niya. Nakiusap ang kanyang asawa na iligtas nila ang kanilang anak bago mawala ng buhay, kaya't ang mga multo na lang ang natira, nagsimula siyang tumakas mula sa impyernong naging bansa niya. Pero kahit nakalabas na siya, namatay ang kabayo niya ilang araw ang nakalipas at matagal na siyang naabot ang kanyang limitasyon. Sa kanyang paggising ng mga kapangyarihan, binasag ni Gerard ang barrier ni Kelvin, ngunit nang nagawang trap-ika ni Kelvin siya gamit ang isa pang spell ng presyon ng hangin, sa wakas ay nagawa niyang makuha ang pagkakataon na kailangan niya. Kinabukasan, nagsumite siya ng isang piraso ng armor ni Gerard bilang kanyang gantimpala, habang siniguro ni Ruby na ito ay tunay, nagsimula ng magtaka ang lahat ng walang kwentang mga adventurer kung paano niya nagawang talunin siya, at kahit na natalo niya ang nakakadiring grupo ni Cashel ng mag-isa, ngunit nang sabihin ni Ruby kay Kelvin na agad siyang aakyat sa D-rank, umaasa siyang ipapakita nito sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng D. Gayunpaman, naisip ni Kelvin na masyadong flat si Ruby para sa pag-unlad ng kwento, habang naisip ni Gerard na magiging perpektong karagdagan si Ruby sa kanyang harem. Sumigaw si Melfina na siya lang ang kanyang asawa, ngunit sa sandaling iyon, nakasalubong ni Kelvin ang Guildmaster, at nang sabihin niya na ang pangalan niya ay Leo, naisip niya kung siya ba ay muling isinilang mula sa ibang mundo. Dahil ay rank ang kanyang kasanayan sa appraisal eye, naisip ni Kelvin na kaya niyang makita ang kabuuan ng kanyang mga estadistika, at nalaman niyang delikado na siya dahil hindi siya nag-ingat. Habang nasa loob sila ng kanyang opisina, alam ni Leo na hindi kayang talunin ng isang mahina na adventurer si Cashel, lalo na ang Black Ghost Knight ng walang grupo, at nakita niya ang katotohanan sa kanyang S-rank summoner skill. Ngunit ang mailantad na ang kanyang lihim, sinabi ni Gerard na manatili siyang matatag dahil kailangan niyang makabuo ng mga makapangyarihang kakampi na nakakaalam tungkol sa kanyang mga kapangyarihan upang mas lalo siyang lumakas. Kaya walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Kelvin na aminin ang katotohanan at naisip kung ano talaga ang nais ni Leo. Kaya nang sinabi ni Leo na gusto niya ng kaibigan, ipinaliwanag niya na minsan niyang nakilala ang isang grupo ng mga bayani na muling isinilang mula sa ibang mundo. Pero hindi napansin ni Kelvin na may iba pang katulad niya. Habang sinasabi ni Leo na sila ang mga bayani ng banal na imperyo ng Dromis, ipinaliwanag niya na tinawag sila ng pari ng Dromis matapos marinig ang hula ng Diyos at ipinahayag na malapit ng mabuhay muli ang hari ng demonyo. Lahat ng mga halimaw sa buong kontinente ay naging marahas dahil sa kanyang muling pagbuhay at naisip niya na ito rin ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng Black Ghost Knight noong laban nila. Nang naisip ni Kelvin na gusto ni Leo na protektahan niya ang bayan mula sa mga monster, sinabi ni Leo na babayaran niya ito at nangakong iaangat pa ang kanyang ranggo habang binibigyan siya ng kalayaan na gusto niya. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig kaya nang pumayag siyang tumulong, niyakap niya ito sa kamay. Kinabukasan, binati siya ng matabang na hostess ng motel na si Claire sa kanyang promosyon at ipinahayag ng nakakadiri nitong matandang babae na kumalat na ang balita sa buong bayan. Sa daan patungo sa kanyang kwarto, naisip ni Gerard kung ang matabang na babae ba ay isa pang nakamit niya. Ngunit habang umiiyak si Melfina, sinabi niya na marahil mas maganda pa rin ang hitsura ng matabang na babae kaysa sa kanya. Ilang minuto ang lumipas habang nagkakain si Kelvin sa kanyang kwarto, naalala niya ang mga salita ni Leo tungkol sa haring demonyo. Ngunit sinabi ni Melfina na trabaho ng mga bayani na talunin siya, kaya maaari na niyang i-enjoy ang kanyang bagong buhay. Nang naalala niya ang laban niya kay Gerard, naisip niya na swerte siya na halos hindi nasaktan, at tinawag niya si Clotho sa sandaling iyon. Inilagay niya ang kanyang pera sa skill ng inventaryo ni Clotho, kaya habang siya ay papalabas, nagtaka si Gerard kung saan siya pupunta. Bagamat akala ni Gerard na gagamitin niya siya para sa pag-unlad ng kwento, ipinakita ni Kelvin na ang layunin lang nito ay mapalakas ang kanyang grupo dahil may isa nang napansin na niya. Dahil malapit na ang laban niya kay Gerard, kailangan niya ng alipin na hindi pa naabot ng ibang amo para mapilitan niya itong piliin ang mga skill points na magpapalakas sa kanya bilang pinakamalakas na kakampi sa likod at pati na rin sirain ang kanyang likod. Gayunpaman, habang pumasok siya sa eskinita ng mga alipin, nakita niya ang isang walang kwentang lalaki na nasusunog, ngunit nailigtas ng mga ngalakal ang kanyang kawawang buhay. Nagalit ang pulubi dahil nagbebenta siya ng isang nilalang na may sumpa, na pagtanto ni Kelvin na siya ang parehong elf na nakita niya, at nagsimulang ipaliwanag na may malubhang sumpa siya na nagsusunog sa sino mang hahawak sa kanya. Nang i-activate ni Kelvin ang kanyang mata sa pagtasa, natuklasan niyang may sumpa siya ng Dragon King ng apoy, at napansin na hindi nagamit ang kanyang mga skill point. Nang tanungin kung anong kasanayan ang kailangan niya upang maputol ang sumpa niya, ipinakita ni Melfina na kailangan niya ang spell na banal na pagpapala, at kailangang umakyat sa ranggo sa puting mahika.
Nang papalubog na ang araw, sumigaw ang mga ngalakal sa maputing alipin na walang kwentang kawawang alipin, ngunit dumating si Kelvin sa oras na iyon, nagtatanong kung maaari pa niyang mabili ang pangit na babae. Nang mabigla siya sa mga salitang iyon, naisip niya kung bakit niya gugustuhin ang isang walang kwentang sumpa na elf, ngunit ginamit ni Kelvin ang kanyang tapang at binigyan siya ng isang sako ng gintong barya. Di nagtagal, sinimulan ng ulo ng kabute na sabihin sa elf na si Kelvin ang kanyang bagong amo, kaya habang tinitingnan niya ang malayang kalangitan na ngayon lang niya nakita sa buhay, sinundan niya siya. Pagkatapos nilang pumasok sa isa pang eskinita, sinubukan niyang pasalamatan siya sa pagbili sa kanya, at sinabi niyang ang pangalan niya ay Zephyl. Habang ipinakikilala rin ni Kelvin ang sarili niya, hiniling niya sa kanya na sumama sa kanyang grupo at lumaban sa tabi niya, ngunit nang subukan niyang paalalahanan siya tungkol sa kanyang sumpa at sinabi niyang naging alipin siya mula pa nang ipinanganak siya, nagsimula siyang umiyak dahil hindi man lang niya nakilala ang kanyang mga magulang. Kaya nang lumapit si Kelvin para aluin siya, umiwas siya, umiiyak na ayaw na niyang makasakit pa ng iba. Kahit na hindi niya alam ang pinagdaanan niya, nangakong hindi na niya ito papayagang magdusa pa, at niyayakap ang mga kamay nito, sinabing ang sumpa niya ay naputol na ngayon. Nang gabing iyon, matapos bumalik si Kelvin sa inn, napansin ni Zephyl na nakatayo sa likod niya, ngunit tinanong ni Kelvin si Claire kung maaari siyang kunin ang kanyang damit pagkatapos ng hapunan. Pero sinabi ni Claire na hindi siya nagluluto sa isang soup kitchen, at sinabi niyang papalitan niya si Zephyl bago siya kumain. Natakot siyang masunog ang walang silbing babae at makakatulong pa sa mundo, sinubukan ni Zephyl na dahan-daang haplusan siya muna. Nang mapagtanto niyang hindi siya nasusunog, nagpasya siyang hawakan ng kamay nito. Di naglaon, hinayla ni Claire ang kanyang puwiten para bigyan siya ng tamang paliligo, at iniwan ng silid. Sa ilalim ng buwan sa langit, nagpatuloy si Kelvin sa paghihintay sa mesa, ngunit sa wakas dumating na ang matabang, at tinawag si Zephyl papasok sa kwarto. Nang ma-realize niya na si Claire ang pinakamagandang babae ng kultura sa buong mundo, sinubukan na niyang sabihin sa kanya na magsalita na. Sa huli, sinabi ng lalaking nagkagusto sa kanya na shampoo yon sa kanyang pantalon. Kaya habang namumula si Zephyl, nangako siyang maghahain siya ng sausage para punan ang tiyan niya, at papayagan pa niyang punan ng sausage niya ang tiyan niya. Pagkatapos noon, nagsalo sila ng hapunan, at inilihim niya ang buong gabi na ipakilala siya kina Gerard at Clofo, bago niya pinili ang mga passive na doble ang rate ng paglago at doble ang puntos ng kasanayan upang maging sobra siyang malakas. Gayunpaman, pinayagan niya siyang piliin ang natitirang mga kasanayan, umaasang matututo siyang gumawa ng sariling desisyon. Pero kahit na maayos na ang lahat, may isang problema pa rin. Dahil si Claire ang pinakamagaling na tagapagplano sa lahat ng panahon, nagkunwari siyang walang ibang kama sa inn. Ngunit patuloy pa rin siyang tinatawag bilang itim na tagapagsumpa ng gabi kahit na hindi pa siya handang magbayad ng suporta sa anak. Pero sa kabilang bahagi ng mundo, isang magandang babae ang hawak-hawak bilang bihag ng isang demonyo. Habang lumilipas ang mga linggo, nilabanan ni Kelvin at Zephyl ang mga halimaw para umangat ang antas nila, at ginamit ni Zephyl ang kanyang mga skill points sa pagbabaril at malayong paningin, kaya nang mapigilan ni Gerard ang isang punong pantas, pinaputok niya ang isang apoy na palaso na sumabog sa halimaw. Ang kombinasyon ng kanyang mataas na antas ng pag-arko at biyaya ng apoy na dragon ay nagbigay sa kanya ng isang orihinal na teknik, at nagtataka si Gerard kung paano niya sinisira ang mga monster suot ang damit pang maid. Makalipas ang ilang oras, pagbalik nila sa guild, sinabi ni Ruby kay Kelvin na papayagan siyang kumuha ng pagsusulit para sa pag-angat ng rango pagkatapos niyang makumpleto ang isa pang trabaho, at natuwa si Zephyl na sa isang linggo ay maabot na ni Kelvin ang isang rango. Pero nang nagsimula ng sabihin ni Ruby na may bagong masarap na panaderia sa bayan, tinanong niya si Zephyl kung gusto nitong sumama sa kanya, pero kahit na excited siyang pumunta, hiningi niya kay Kelvin na sumama. Kaya nang sabihin ni Ruby na magiging bastos na tumanggi sa kanyang hiling, nagpa siya ang propesor ng quantum physics na pumayag, ngunit lahat ng iba pang babae ay naiinggit na nakipag-date siya sa kanya. Kinabukasan, nang dumating si Kelvin sa lugar, napagtanto niyang na-set up siya para sa isang date, pero nang dumating si Ruby, natuwa si Kelvin na makita ang pinakamasungit na babae sa kaharian sa kanyang araw ng pahinga. Sa sandaling iyon, dumating din si Zephyl, at habang nagniningning siya sa harap nila, nakalimutan ni Kelvin kung paano magsalita bago humingi ng tawad na palagi siyang may shampoo sa pantalon niya. Pero inisip ni Ruby na siya ay sobrang cute, at nang mapansin kung gaano siya kabuo at katambak, nagsimula siyang magplano tulad ni Zephyl sa gitna ng kalye. Nang nagsimula na silang kumain, sinubukan ni Zephyl na pakainin si Kelvin ng kanyang cake, ngunit habang tatlong lalaki sila, nagsimula silang mainggit dahil walang babae na gugustuhin silang lahat. Sa parehong oras, sinubukan ni Ruby na ibigay kay Kelvin ang sarili niyang cake, kaya't natuwa ang mga babae na kahit pangit na si Ruby ay nakahanap ng lalaki. Iminungkahi ni Kelvin na itabi na lang nila ang mga cake nila para sa motel, pero akala ng lahat ay dadalhin niya ito sa bahay para kantahin ang mga cake nila. Sa sandaling iyon, isang pandak na pangit at mataba ang lumitaw, sinabing hindi dapat makisali sa pag-ibig ang mga karaniwang tao, habang tinulak ng kanyang bantay ang kanilang mesa. Nang tanungin ni Kelvin kung sino ang mga pangit na ito, ipinakilala ng guard ang walang silbing duwende bilang si Tobra, ang ikatlong prinsipe ng Trisenador.
Pero nang utusan ni Tobra ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga babae, pinasabog ni Kelvin ang isa sa pader bago pinasabog ang pangalawa. Nalaman niyang si Eric pala ang talunan kaya ginamit niya ang kanyang presyon ng hangin para pigilan si Tobra. Nang tanungin niya kung bakit siya dumating, sinubukan ni Tobra na utusan siyang halikan ng kanyang puwitan, ngunit pinilit ni Kelvin siyang ibaba sa sariling puwitan. Sa huli, aminin ng mataba na gusto niyang makipagkita kay Leo matapos marinig ang tungkol sa makapangyarihang adventurer na nasa bayan at inamin niyang nais niyang maglingkod ang adventurer sa kanya. Nang mapagtanto niyang siya ang hinahanap ni Tobra, pinatulog ni Kelvin siya, ngunit habang siya ay naglalakad, naisip ni Ethel na kamangha-mangha ang kanyang daddy. Sa banal na imperyo ng Dromis, tinawag ni Colette ang pari ng katedral, si Melfina at ipinakita ang isang orb na naglalahad ng mga katangian ng mga bayani. Habang hinihingi niya ang kanyang orakulo, sinabi ni Melfina na nakararamdam siya ng masamang presensya mula sa kanlurang kontinente, at inutusan siyang ipadala ang mga bayani doon, ngunit pinayuhan siyang ilayo sila sa Tart. Habang siya ay naglaho, dumating ang mga bayani, nagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit ang sobrang pagka-obses ni Colette ay nakaraos na matapos marinig ang boses ni Melfina. Sa Tart, napansin ni Kelvin na gising si Ethel, ngunit habang iniisip niya kung hindi siya sapat na mainit para sa kanya, nagsimula siyang umiyak. Nang aminin niyang mahal niya siya bilang isang lalaki, naisip niya na siya lang ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng init ng tao. Nang mapasaya siya ng kanyang mga salita, bumaba siya at sinimulang magbigay sa kanya ng oral, pero naisip niya kung bakit sa dibdib niya ito ginagawa. Ngunit naisip niya na kailangan na nilang magkaroon ng tahanan agad dahil hindi nakakayanin ng kanyang itim na tagatawag na manatili pa sa mga gabing ito. Kinabukasan, habang tinitingnan nila ang mga stats ng mga bayani, napagtanto ni Kelvin na sila ay talagang mahina at kawawa, ngunit habang nagtatanong siya kung ano ang ginagawa nila mula nang sila ay tawagin, nagsimula nang sabihin ng pangit na mangkukulam na tinatawag siya ng guild. Kaya nang bumisita siya sa opisina ni Leo, ipinakita ng guildmaster na may natagpo ang demonyo sa loob ng isang D-rank na dungeon at ito ay nakasara sa loob. Pero kahit na nag-aalangan si Kelvin, ipinakita ni Leo na nahihirapan siyang linisin ang isang internasyonal na gulo na dulot ng isang pangit na talunan na nanakit kay Prinsipe Tavra. Kaya't ang tanungin niya muli kung tatanggapin niya ang trabaho, agad-agad na tinanggap ni Kelvin, at naisip na si Leo ang tunay na demonyo. Kinabukasan, pumasok siya sa kubo kasama ang kanyang grupo, at ang binuksan ni Gerard ang pasukan ng dungeon, naglabas si Ethel ng isang dilaw na orb upang magbigay liwanag sa daan. Habang naglalakad sila pababa, ginugol nila ang ilang oras sa dungeon ngunit napagtanto nilang walang halimaw sa paligid. Sa huli, nakarating sila sa isang pintuan, ngunit nang ipakita ni Kelvin na nararamdaman niya ang dalawang anyo ng buhay sa loob, naisip niya na ang isa ay mahina, habang ang isa ay nakakatakot. Pagpasok nila, napansin ng mga bungo sa paligid, nakita nila ang isang nakatulog na mainit na demonyang babae, ngunit tinanggap sila ng tunay na demonyo sa loob. Sinabi niya sa kanila na siya si Archdemon Victor, kaya nang mapagtanto ni Kelvin na kahit ang mga mas mababang demonyo ay B-rank na. Nasasabik siyang magkaroon ng totoong laban at naisip kung sino ang babae, ngunit isinara ni Victor ang buong palapag. Sinabi niya sa kanila na siya ang anak na babae ng Demon King at ipinaliwanag na itinatago ng Demon King ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa lahat ng kanyang mga kaaway. Habang siya ay bumilis papunta sa kanila, sumalpok sa kalasag ni Gerard, ang puwersa ay nagtulak sa kanya pabalik. Ngunit habang ipinaliwanag niya na ang kanyang kasanayan sa katakawan ay nagbibigay daan sa kanya na nakawin ang mga katangian ng kanyang kinakain, naisip ni Kelvin na balak niyang nakawin ang mga katangian ng tao upang mabali ang selyo at maibalik ang babae bilang bagong Demon King. Gamit ang kanyang mahika, sinalakay ni Kelvin ang demonyo gamit ang presyon ng hangin, ngunit madali nitong pinawalang saysay ito na nagpapakita na balak din niyang kainin ang demonyang babae at maging ang bagong huling demonyo habang napansin na muli ang nakangiti si Kelvin. Hiniling ng demonyo na malaman kung bakit at inamin ni Kelvin na hindi pa siya nakatagpo ng kalaban na kasing lakas niya at habang naiisip niya ito ay naiintriga siya, naisip ni Ephial na naging isang hardcore battle junkie na siya. Kaya nang magpasya si Victor na buksan ang hukbo ni Hades, pinilit niya silang umatake, ngunit pinuksa ni Kelvin ang mga ito gamit ang isang hangin habang nilalabanan ni Gerard ang iba. Habang sumabog siya para wasakin ang isa pang grupo ng mga demonyo, patuloy pa rin silang dumarating kaya nakipagtulungan siya kay Kelvin para silang magkaisa sa pagwasak sa mga ito. Pero nagsimula pa lang si Victor at pinukol niya ng suntok ang lupa para lumikha ng usok pero nakapag-parry si Gerard sa kanyang atake at habang sinaksak niya ito, nakaiwas si Kelvin sa kanyang pagsalakay. Sa parehong oras, ipinagpatuloy ni Gerard ang pag-atake sa demonyo, ngunit nang sipa niya ang kanyang shield, pinataas niya ang kanyang lakas ng apoy para paalisan ito at naisip ni Kelvin na hindi siya katapat ni Gerard. Bigla namang naghanda si Victor ng ikalawang atake, ngunit nang mapatigil ito ni Kelvin, inutusan niya si Clofo na pigilan ang kamay niya, ngunit muntik nang mabasag ito. Agad na inilabas ni Kelvin ang Glory Sanctuary upang pigilan ang demonyo, habang si Gerard ay bumalik sa laban, sinubukan namang ni Victor na makaalis sa pagkakabindisyon.
Nauunawaan niyang sobrang lakas niya, pinakawalan ni Kelvin ang talam ng volume tech sa espada ni Gerard habang siya ay umaatake, lumitaw si Ethiel sa likod ng demonyo, handa nang ibato ang kanyang siga na palaso. Nang siya ay magpaputok, sinubukan ni Victor na salagin gamit ang kamay niya pero tinaga siya ni Gerard gamit ang kanyang espada na pumutol sa kanyang braso. Gayunpaman, nang masira na ang pagpipigil, iniutos ni Kelvin sa kanyang grupo na umatras ngunit ipinakita ng demonyo na nagsimula na ito. Sa harap nila, nagsimula siyang magbago into isang gin scrimmage, ngunit nang gustong pigilan ni Kelvin ang pagbabago, naglabas siya ng cleft detonation at si Ethiel ay nagpasabog ng pyrohydra. Sa kabila nito, Naple AS ni Victor ang mga ito, ngunit nang tuluyang tumama ang atake ni Gerard, napagtanto ni Kelvin na tapos na ang pagbabago ni Victor. Alam niyang susunod ang kanyang atake, sinabi ni Kelvin kay Gerard na paigtingin ang kanyang kasanayan sa katapatan habang palipad-lipad ang demonyo papunta sa kanila. Sinira ang barrier para atakihin si Gerard, halos hindi niya naiperid ito. Agad siyang sumugod, ngunit tinulak siya ni Victor bago pa man siya matamaan ng isang pana. Kasama si Ethiel na handang tumulong sa kanya, sinabi niya kay Gerard na huwag sumuko at sinimulan niyang pigilan si Victor gamit ang mga pana. Habang muling nakisali si Gerard sa laban, napilitan si Victor na umatras, muling pinasabog ni Ethiel siya at naglabas si Clotho ng maraming sumpa na armas upang siya ay mapahina. Nais nilang gamitin ang kanilang kalamangan, pinakawalan ni Kelvin ang isang Radiance Lancer habang sinusuportahan ni Ethiel gamit ang isang araw ng apoy at naglabas si Clotho ng isang Energy Blast. Pinagsama nilang atake ang nagpasigaw kay Victor na siya ay nasa bingit na ng kapahamakan habang ito ay tinamaan sa pader. Nakita niya ang bumabagsak na haligi, ngunit nagawa niyang iligtas ang babae mula sa pagkakapantay-pantay. Gayunpaman, ubos na ang lahat ng kanyang lakas, kaya nang aminin niyang talo na siya, hiningi ni Kelvin na malaman ang katotohanan na napagtanto niyang hindi talaga niya balak kainin ang anak ng Demon King. Nang aminin ni Victor na siya ang naitalaga bilang tagapag-alaga niya noong 700 taon na ang nakalipas, sinabi niyang iningatan niya siya ng lihim at ipinaliwanag na sinira ng bayani ang kastilyo ng Demon King. Gayunpaman, naglagay ang hari ng isang sumpa upang protektahan ang kanyang anak na babae mula sa kanyang ibang mga kaaway, ngunit umaasa siyang isang mabait na tao ang sa huli ang magliligtas sa kanya. Inantay ni Victor ang araw na magiging reyna si Prinsesa Sire bilang bagong Demon King, ngunit nang mabaygo ang kanyang plano, hiningi niya kay Kelvin na isama siya sa kanyang grupo, sinabing gising na siya at nakikinig na sa kanila. Pero kahit inalok ni Kelvin na gawing alipin din siya, tinanggihan ito ng demonyo, sinabing huli na at maaari lamang siyang maglingkod sa Panginoon ng mga demonyo. Ang tanging hiling niya ay makita siyang mapayapang makakita ng mundo, kaya habang umaalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, bumagsak ang sumpa sa sahig. Walang pag-aatubili, naisip ni Kelvin na kailangan niyang ayusin ang gulo na ito, kaya binasag niya ang selyo ng babae, at nagsama-sama ang libu-libong bula upang bumuo ng isang kawit na nagsanib sa kaluluwa ni Sira. Ngunit nang siya ay magising sa sandaling iyon, nagsimula siyang umiyak dahil sa pag-aalay ni Victor ng kanyang buhay para sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, lumabas sila mula sa barrier, at nang dumating si Erd, sinabi ni Kelvin na napatay na nila ang demonyo. Ipinakita ni Maisfil ang kanyang armor bilang patunay, nagtaka si Erd kung sino ang pangit na babae, kaya sinabi ni Kelvin na pinasok siya ng demonyo, pero masaya siya na nakatago ang tunay niyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang isdang panghila. Gayunpaman, nagsimula ng manginig si Gerard na parang adik, kaya pagkatapos pumunta sa isang lihim na lugar, lumabas si Gerard mula sa kawalan, na nagbago bilang isang Abyssal Knight Commander, isa sa pinakamakapangyarihang S-rank na boss mula sa mga dungeon. Kahit na, nakita niya nang ngiting-ngiti si Sire sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit nang tanungin siya kung ayos lang ba na isama ang anak ng Demon Lord sa kanyang grupo, ipinahayag niya na inangat niya ang antas ng kanyang spell na pangtago sa S-rank, at nangakong palaging iingatan siya. Nang pumasok sila sa bayan, na-excite si Sire sa dami ng tao at ibinunyag na ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang makalabas, ngunit sinabi ni Kelvin kay Ifil na bantayan siya. Nang gabing iyon, nang bumalik si Kelvin mula sa guild, napagtanto niyang nagdao si Ruby ng isang salo-salo para ipagdiwang ang kanyang promosyon sa A-rank at uminom sila ng PG grape juice buong magdamag, kaya habang nakatulog na ang lahat, mag-isa si Sire sa labas, naaalala ang pangakong ginawa niya kay Victor na balang araw ay makikita niya ang dagat at habang masaya siyang nakikita na ang labas ng mundo. Ninais niyang makita ang mga bundok at ibang kontinente, at balang araw ay makapunta sa dagat at natuwa si Kelvin na malaman na mas maayos na siya ngayon. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na silang maglakbay patungo sa kalapit na kaharian at sabik nang makita ni Sira ang labas ng mundo na may ilog na malapit. Ngunit nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanila, isang babae ang tumalon sa daan, pinipilit ang karwahe na huminto, at isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw mula sa mga puno. Sikat na grupo ng mga magnanakaw na tinatawag na Black Wind, ngunit nang binuksan ni Kelvin ang kanyang mata para mag-assess, nadiskubre niya na sila ay mga tall-una na nasa ranggong 30D, at sinabihan si Sira na parusahan sila, kaya habang siya ay tumalon palabas, nagsimula ang leader na sabihin na mabebenta siya ng mataas sa merkado ng alipin.
Pero akala ng leader ay swerte siya, at pinaponte niya ang iba na sabay-sabay sumugod, pero lahat sila napaatras na parang walang kwentang sako ng basura at nang sinubukan ng pinakamaruming tanga na umatake mula sa likod, hinarang niya ito gamit ang kamay, madaling napagtagumpayan ang kanyang lakas na level 200. Nang magtaka si Sire kung saan napunta ang kanyang ngiti, binuhat niya sila, ngunit nagsimulang magsalita ang pangit na babae na hindi siya karapat-dapat sa kanilang boss na level 70, kaya't nanghingi si Kelvin ng higit pang impormasyon tungkol dito. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang kanilang destinasyon, ang bansang tubig ng Torach, ngunit naisip ni Kelvin na parang isang masikip na bersyon ng Japan. Gayunpaman, natuwa si Sire na sa wakas ay nakapunta na sa dagat at hiningi kay Kelvin na turuan siya kung paano gumamit ng surfboard, pero dahil wala namang surfboard dito sa mundo, naisip niya na magagawa ng kanyang payat na katawan ang trabaho. Noong gabing iyon, nakarating sila sa guild ng bayan at nang ipakilala ang sarili bilang si Mist, nagpasalamat siya sa kanila sa pagdakip sa mga bandido. Ngunit nang ipahayag niya na ang kanilang mga naunang mandirigmang nakatalo sa mga luma ng bandido ay pumalit bilang mga bagong mandirigma, sinabi niya na nanghuhuthot sila ng mga tao at nakikilahok pa sa kalakalan ng alipin. Nais nilang tapusin silang lahat kaya nagsimula ng mag-isip si Sire kung nasaan sila, kaya ipinakita ni Miss na nasa loob sila ng bayan. Gayunpaman, ang kanilang leader ay itinuturing na isang pambansang bayani at naisip niya na isang aksidente lang ang maaaring magdulot ng isang internasyonal na sigalot. Bigla, nagpasya si Kelvin na gumamit ng komunikasyon sa isip at tinanong si Sire kung nakakaramdam siya ng grupo ng 4 na makapangyarihang manlalakbay. Nang sabihin ni Sire na nararamdaman niya ang isang malakas na presensya sa pasukan ng bayan, inakala niya mga level 50 na adventurers sila, pero naisip ni Kelvin na swerte niya ngayong araw. Kaya sinabi niya kay Miss na hayaan na lang ang grupo ng mga bayani ang gumawa ng lahat ng trabaho, sabay ding dumating ang mga bayani. Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Miss na kailangan nila ang tulong nila sa paglaban sa mga tulisan, ngunit habang sabik na sabik si Toya na puksain sila, sinubukan ni Setsuna na paalalahanan siya na ipinadala sila sa ibang lungsod. Gayunpaman, nagsimula nang sabihin ni Tomato Head na tungkulin nilang magdala ng kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa problema ng lahat, ngunit napagtanto ni Setsuna na malapit na niyang dalhin sila sa panganib. Bago dumating si Kelvin, hiningi niya kay Miss na magkwento ng kasinungalingan sa mga bayani at nangakong ililigtas ang mga alipin, ngunit nais niyang makipaglaban sa isang tao bago umalis sa bansang ito. Samantala sa isang dungeon, isang grupo ng mga babae ang nakatali bilang mga alipin, ngunit ang gustong maramdaman ni Hisoka ang pagdampi ng kanyang taibak sa mga babae, sinubukan niyang paunlarin ang kwento ng isekai kasama ang mga alipin. Gayunpaman, dumating sina Kelvin at ang kanyang grupo sa sandaling iyon, kaya nang mapagtanto ng B** na ito na natalo nila ang kanilang ibang unit, sinubukan niyang kunin ang kanyang espada, ngunit pinupok siya ni Gerard sa pader. Sa parehong oras, nagkakaroon ng pagpupulong ang natitirang mga tulisan. Habang ipinapakita ni Kristoff, ang leader, na nawasak na ang kanilang unang unit habang nanghuhuli ng mga alipin, nagsimulang magbanta ang isang walang kwentang payat na B** H upang protektahan ang kanilang lihim. Biglang bumukas ang pinto at nagpakita ang pangit na mukha ni Hisoka pero agad siyang napaihi. Sa sandaling iyon, nagsimula ng umatake si Kelvin at ang kanyang grupo at naputol ng suntok ni Sira ang bastos na babae sa staff. Ngunit napagtanto ni Kelvin na si Kristoff ang pambansang bayani. Pero nang sinubukan ni Kristoff na sabihin na susuntukin niya siya, wala siyang pakialam kung gaano siya ka-powerful dahil isa lang siyang side quest. Sa parehong oras, dumating na ang grupo ng mga bayani sa dungeon, ngunit nang mapansin nilang walang tao, nagsimula silang magtaka kung may ibang grupo ng mga adventurer na nakipaglaban sa mga tulisan. Sa parehong oras, natuwa si Kelvin na makita sila. Ngunit ipinakita ni Miyabi na may malaki sa likod ng pinto. Kaya habang hinawakan ni Toya ang kanyang espada at pumasok, nakita nila si Clotho sa harap nila at itinuro ni Toya ang kanyang espada dito. Ngunit isang batang babae ang nakapagpigil sa kanya na ipaliwanag na ang slime ay alaga ng lalaking nagligtas sa kanila at pinaalalahanan silang huwag itong pagtulungan. Nauunawaan ang kanyang pagkakamali, nagpa siya ang pangit na hanggal na humingi ng tawad at ibinunyag na sila ang mga bayani ng drummies. Kaya habang masaya ang mga alipin sa narinig na salita, nakinig si Nana sa boses ni Clotho at ipinaliwanag na ito ay utos upang protektahan ang mga inagaw na tao. Akala ni Toya na may tagapag-alaga ang mga adventurer pero hiningi ng mainit na milk na suportahan nila ang mga adventurer, sinabing buhay pa ang pinuno ng mga bandido. Agad na nagsimula ang grupo ng mga bayani na tumakbo papunta sa huling kwarto, ngunit nang makita nila ang mga bangungot na bandido na walang malay sa loob, inisip ng hanggal na sila ay huli na, akala nilang ang mga bandido ay mga adventurer. Nang makita nila ang grupo ni Kelvin, inisip ni Toya na sila ang Black Wind at dahil gustong paandarin ni Kelvin ang galit nila, sinimulan niyang sabihin na ang mga tao sa harap nila ay isang kaawa-awang grupo ng mga A-rank na adventurers at umaasang magiging mas kawili-wili sila. Agad na hinawakan ni Toya ang kanyang espada, sinabing ang tungkulin nila ay protektahan ng mga tao mula sa mga kriminal at nangakong lalabanan sila sa ngalan ng katarungan. Gayunpaman, sinabi ni Kelvin na kailangan nilang maging mas malakas muna at iminungkahi na makipaglaban siya sa kanilang 4 kung saan ang talo ang magbibigay sa nanalo ng kahit anong isang hiling.
Nang mapagtanto nilang may kalamangan sila, sinubukan ni Miyabi na sabihin na hindi ito katanggap-tanggap kaya't sinabi ni Toya na hindi nila pwedeng labanan ang mga duwag niya at nag-alok na labanan siya mag-isa. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Setsuna na mapanganib si Kelvin at iminungkahi nilang labanan siya ng sabay-sabay, kaya sumang-ayon ang iba at nagpa siya ang ulo na kamatis na tanggapin ang hamon. Di nagtagal, nagsimula na silang magplano para sa laban at tuwang-tuwa si Kelvin na maayos na gumagana ang kanyang mga plano dahil nais niyang tulungan silang lumakas. Gayunpaman, iniisip ni Gerard na baliw siya pero nais ni Sira na makisali sa laban. Nang naisip ni Ethel na delikado ito, sinubukan niyang paalalahanan si Kelvin na mag-ingat ngunit kampante siya na mananalo siya at ipinakita ang kanyang bagong gamit, ang Skill Eater. Sa parehong oras, ang itsura ng kanyang walang kwentang katawan ay nagpapataas ng galit kay Toya at nangakong hindi siya magpapatalo sa laban. Sa sandaling iyon, tinawag niya ang kanyang fairy ng liwanag upang tumulong sa kanya habang si Setsuna naman ay tinawag ang kanyang fairy ng hangin para sa suporta. Tinawag ni Nana ang kanyang fairy ng tubig habang si Miyabi naman ay tumawag sa kanyang fairy ng dilim para sa tulong. Habang umaatake si Toya, pinukol ni Kelvin si Radiant's Lancer sa kanya ngunit naisip ni Setsuna kung bakit siya sobrang lakas bago niya tinulak ang sarili niyang atake. Sa parehong oras, pinakawalan ng alaga ni Nana na dragon ng isang apoy na hininga ngunit nawasak ito ni Kelvin at lumitaw sa likod ni Miyabi. Gamit ang kanyang Skill Eater, sinimulan niyang kopyahin ang kanyang mahikal na kakayahan habang binibigay sa kanya ang pinakamalaking kasiyahan sa kanyang buhay at naisip ni Gerard na gawa ito sa armor ni Victor pero ipinaliwanag ni Sira na maaari lamang niyang kopyahin ang isang kakayahan sa isang pagkakataon. Nang ipakita ni Kelvin na nakopya niya ang kakayahan ni Nana sa paralel na pag-iisip, nagsimula ng umatake si Toya ngunit tumalon siya sa ibabaw nito at madaling nakalayo. Sa parehong oras, nagpagaling si Nana kay Miyabi gamit ang light healing, ngunit nang mapagtanto nilang nananatili pa rin siyang may sakit, tinanong ni Toya kung ano ang ginawa ni Kelvin, at ipinagpatuloy ang pag-atake. Pero naisip ni Kelvin na hanggal siya dahil iniwan niya ang iba, pero nang mabitawan ni Toya ang kanyang espada at sinabing mas magaling siya kaysa sa kanya, napagtanto ni Kelvin na hindi siya karapat-dapat sa espada. Nang subukang sumugod si Toya para ituloy ang laban, pinigilan siya ni Kelvin gamit ang kamay niya, at pinatalsik siya ng puwersa ng ilang pulgada pabalik. Sa kabila nito, muling bumalik siya na parry ang kanyang atake, ngunit habang ipinagpatuloy niya ang pag-atake gamit ang kanyang S-rank na kasanayan sa espada, sinimula ni Kelvin na sipa-sipain siya ng 1,000 suntok habang ipinakita ni Sira na ginagamit niya ang kanyang S-rank na kasanayan sa martial arts. Habang nalalampasan ni Kelvin ang mga suntok ni Toya, sumugod si Setsuna upang tumulong, ngunit lumikha si Kelvin ng malaking pader upang siya ay maprotektahan. Walang pag-aatubili, pinaganya ni Setsuna ang kanyang Zenitsu na atake, at sa taas na pag-angat, pinutol niya ang pader sa isang sulyap lang. Gayunpaman, ginamit ni Kelvin ang pagkakataon upang sumugod sa kanya, ngunit nang pumasok si Toya, pinakawalan ni Kelvin ng isang energy blast upang wasakin sila. Sa kabutihang palad, nagawang takpan ni Toya ang kanyang, ngunit nang mapansin nilang may sugat siya, inalok ni Nana na pagalingin siya. Gayunpaman, nagsimula nang sabihin ni Toya na tungkulin niyang talunin ang haring demonyo at iligtas ang mundo, ngunit pinagsabuyan siya ni Setsuna para i-reset ang kanyang isipan. Habang sinabihan niya ang hanggal na mag-isip tungkol sa sarili niya, naisip ni Kelvin na parang nagiging isang bastos na eksena ng pag-amin sa romansa, pero naisip ni Setsuna kung bakit hindi magagamit ni Toya ang kanyang utak kahit minsan. Sa parehong oras, sumang-ayon si Nana na siya ay isang hanggal na walang utak, ngunit iminungkahi ni Miyabi na magtulungan silang bilang isang koponan. Kaya nang paalalahanan siya ni Setsuna na hindi siya nag-iisa sa pagiging bayani, nangakong gagamitin na niya ang kanyang utak mula ngayon. Pero nabagot na si Kelvin sa kanilang soap opera, kaya nang sabihin ni Toya na handa na sila, isang liwanag ng engkanto ang sumabog sa kanyang mukha, pero inisip ni Kelvin na nagsisikap na silang maging matalino. Bigla, nilagyan ni Nana ng frostbond para maipit ang kanyang paa at pinigilan siya ni Miyabi gamit ang matinding presyon. Habang sabay na sumugod sina Toya at Setsuna, pinukol ni Kelvin sila palayo, pero alam ni Toya na buhay lang siya dahil sa shield ng fairy light. Habang nagcast si Kelvin ng puting mahika para maibalik ang kanyang paningin, natuwa siya na natutunan nilang mag-coordinate ng kanilang mga atake, ngunit nagtataka ang mga bayani kung paano siya nakaligtas. Nais nilang turuan sila, sinimulan ni Kelvin na sabihan si Nana at Miyabi na sundan sila ng mga spell na panlaban, ngunit sinabi ni Miyabi na hindi niya kailanman mapapatawad si Kelvin sa kanyang kahihiyan. Walang pakialam sa walang kwentang mukha niya, sinabi ni Kelvin kay Setsuna na gamitin ang Heaven's Walk sa kanyang mga atake, sinabing masyado siyang predictable at nagtatanong kung kailan gagamitin ni Toya ang kanyang kasanayan sa dual wielding. Nauunawaan niyang mayroon siyang kasanayan sa appraisal, naging determinado si Toya na ilabas ang kanyang buong lakas at ilabas ang kanyang ikalawang espada. Agad siyang bumunot sa kanya at habang handa na si Setsuna na suportahan siya, pinakawalan ni Nana ang mga snowflakes papunta kay Kelvin, bumuo ng malalaking kristal at sa huli ay pinigil siya sa itaas. Sa parehong oras, tinawag ni Miyabi ang isang malubhang Death Ogre at pinakawalan ang Gloom Lancer laban dito, ngunit nagpasok si Kelvin ng isang Adamantine Guardian upang saluhin ang atake. Nang mapansin ng mga bayani ang pangalawang golem, pinapanta ni Kelvin ang mga ito upang takpan siya at pinaganya ang isang bagong spell na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga ipinagbabawal na spell.
Habang nagsisimula siyang gumawa ng mga pananalita para sa bagong spell gamit ang kanyang isipan na nagkakalkula ng libo-libong salita bawat segundo gamit ang kakayahan ni Nana na parallel thoughts, nagsimula nang mawala ng pag-asa si Setsuna na pigilan siya at agad niyang pinutol ang mga golem. Gayunpaman, pinakawala ni Kelvin ng Radiance Crossfire upang basagin ang lahat ng kristal na nagpakita na kaya niyang suriin ang anumang spell gamit ang kanyang mata sa pagsusuri. Ngunit habang sinusubukan ni Setsuna na gamitin ang Heaven's Walk at tumakbo papunta sa kanya, pinukul siya ni Kelvin ng suntok sa mga tadyang. Bigla siyang nakaiwas sa atake ng ogre, ngunit nang makaiwas siya sa isa pa, napaatras niya si Miyabi at napaihi, dahilan upang maglaho ang ogre. Kahit na, inisip ni Nana na kaya niyang makasakit sa kanya at nagtangka siyang umatake gamit ang balakol na yelo. Ngunit inilabas ni Kelvin ang Glory Sanctuary, pinigil siya sa ere bago siya bombahin ng isang hyper impact. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Toya siya mula sa pagbagsak at habang lumalala ang galit niya, nagsimula siyang umatake ng walang pag-iisip. Pero pinukul ni Kelvin ng malakas na suntok ang walang kwentang mukha niya, pinatulog siya. Sabi niya kay Toya na ang tanging paraan para maprotektahan ng mundo ay ang maging mas malakas at sinabing hindi siya lalaki kung magrereklamo lang siya tulad ng isang walang kwentang hanggal. Pagkatapos ng araw na iyon, nang magising si Toya, nakita niya ang mga babae sa harap niya, ngunit nang mapansin niya si Kelvin, sinubukan niyang paalalahanan ito na umiwas sa batang babae. Pero sinabihan siya ni Kelvin na buksan niya ang mga mata niya. Kaya nang mapansin ni Toya ang slime, naisip niya na ang grupo ni Kelvin ang mga adventurer na nagsalba sa mga tao, at sinabihan siya ng babae na dapat ay naisip na niya ito ng mas maaga. Tinatanggap ang kanyang pagkakamali, nagpa siya si Toya na humingi ng tawad, sinabing mali sila mula sa simula. Nang naisip niya kung bakit hindi kailanman ibinahagi ni Kelvin ang katotohanan, naalala niya kung paano niya sinubukang turuan sila tungkol sa paggamit ng kanilang mga kasanayan, at nang mapagtanto niyang mas bobo siya kaysa sa akala niya, nagpa siya siyang humingi muli ng tawad sa kanyang bagong amo. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Kelvin tungkol sa kanilang kasunduan na magbibigay ng isang hiling, kaya't nangako ang Taluna na tutuperin ito. Pagkatapos noon, lahat ng na-rescue na babae ay isinakay sa isang karwahe, habang pinapanood ni Kelvin ang kanilang paglisan, nangako si Miss na ipapadala si Kristoff at ang iba pa niyang grupo sa kulungan. Ilang araw ang lumipas, isang pugita ang nagpalipad kay Toya habang nagsasanay, kaya't habang nilalabanan ni Setsuna ito at sinusubukang hiwaing bukas, napagtanto niyang hindi ito nasugatan, pero nabato ni Kelvin na naiinip na siya sa panonood sa mga talunan. Habang naghahanda sina Setsuna at Toya sa pag-atake nito, nag-imbak ang octopus ng kuryente, ngunit sinubukan ni Kelvin na paalalahanan sina Miyabi at Nana na manatiling nakatutok at gamitin ang kanilang paligid upang mapagtagumpayan ang likas nitong kalamangan. Habang ipinagpapatuloy nila ang laban, nagtaka ang malalaking kanon ni Sira kung bakit sinusubukan ni Kelvin na sanayin ang mga kawawang talunan, ngunit itinatago ni Kelvin na dahil galing sila sa kanyang mundo. Sa huli, nagawang mapatay ng walang silbing grupo ng mga bayani ang octopus, ngunit kahit na nasiyahan silang kumain ng tanghalian, alam ni Miyabi na kailangan niyang kumain ng higit pa kay Nana. Gayunpaman, nang makita ang malalaking kanon ni Eiffel at ang physics ng paggalaw ni Nana, naisip niya na siya ay nasa labis na kawalan. Habang kumakain, naisip ni Kelvin na mahina pa rin sila at nagtaka kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili laban sa isang S-rank na boss sa dungeon, ngunit nang aminin ni Toya na wala silang magagawa, nangako siyang tatakbo siya. Bigla na lamang na nagsimula tumakbo si Sira papunta sa kanila matapos niyang aksidenteng magising ang isang S-rank na dragon, ngunit nang tanungin ni Kelvin kung makikipaglaban si Toya, sinabi niya na hindi niya pwedeng isapanganib ang kanyang grupo at hindi siya makikipaglaban sa mga walang kwentang laban. Habang nagpapakita ng suporta ang mga babae, sinabi ni Kelvin na pumasa siya dahil sinadyang subukin ang kanyang katatagan. Kinabukasan, habang paalis na ang grupo ng mga bayani, binigyan ni Kelvin sila ng mga pendant bilang pamamaalam nang hindi ibinubunyag ang lihim na spell na nakapaloob dito dahil umaasa siyang hindi na ito kailangang gamitin pa. Di nagtagal, nagsimula nang umalis ang mga bayani sa kanilang paglalayag, ngunit habang iniisip ni Toya na kahanga-hanga si Kelvin, naisip niya kung maaari rin siyang maging katulad niya. Sa parehong oras, natuwa si Kelvin nang umalis na ang mga talunan, ngunit nang tanungin ni Gerard kung ano ang balak niyang gawin ngayon, sinabi ni Kelvin na nais niyang maghiganti sa pagkawasak ng kanyang kaharian laban sa Imperyong Lycia. Nang magtaka siya kung kaya nila, pinagtibay ni Gerard na kaya nila, at naisip na si Kelvin ay isang pamanghamanghang tao. Sa sandaling iyon, nahagip siya ni Sira na nagsabing may dumating na mensahero mula sa guild. Nang sabihin niya sa kanya na tinatawag sila ng hari, nasasabik si Kelvin na sa wakas ay makilala si Tsubaki Fujiwara. Nang dumating sila sa kastilyo, natuklasan ni Kelvin na ito ay itinayo tulad ng isang bahay na Hapones, kaya ipinaliwanag ni Gerard na ang kanilang unang pinuno ay muling isinilang mula sa ibang mundo. Akala niya ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang hugis ng kastilyo, pero nang pumasok sila, napansin ni Kelvin ang tatami at pumasok ng walang suot na tsinelas. Nagpa siya ang iba na gawin din ng pareho, kaya habang nakayuko sila sa harap ng hari, isang babae ang bumati sa kanila, at ipinahayag na siya ang kasalukuyang pinuno, at sinabi niyang ang pangalan niya ay Tsubaki Fujiwara. Nagpasalamat siya sa kanilang paglaban sa Cave Dragon at pagdakip sa mga tulisan, ngunit habang handa siyang gantimpalaan ang kanilang pagsisikap, hiniling niya kay Kelvin na magpahayag ng anumang nais niya.
Walang pag-aatubili, nagpa siya si Kelvin na humingi ng kanin, sinabing ayaw nilang pera mula sa lugmok niyang bayan o sa kanyang flat na dibdib, pero natuwa si Tsubaki na mas mabuti siya kaysa sa nakaraang bayani. Pumayag na ibigay ang kanyang hiling, nangako siyang dadalhin ang lahat ng bigas na gusto niya, at ipinakita ang handaan na inihanda na niya. Nang mapansin ni Kelvin ang lahat ng pagkain sa harap niya at sa huli ay makita ang kanin, ang tanawin nito ay nagpasaya sa kanya at sumigaw siya upang sa wakas matikman ito sa mundong ito. Ilang araw ang lumipas, habang kumakain si Kelvin ng tanghalian, sumali si Tsubaki sa kanyang mesa at niyaya siyang manatili sa kanyang bansa at magtrabaho para sa kanya. Pero kahit na sinabi ni Kelvin na kailangan nilang bumalik sa Tart, hiniling niya nitong maging personal na tagapag-alaga niya at alagaan siya sa iba't ibang paraan tuwing gabi. Nang naisip niyang malapit ng magdulot ng dugo, nagpasalamat siya sa kanyang mabait na alok, kaya't nagpasya siyang bigyan siya ng isang espesyal na paraan para makauwi. Di nagtagal, dinala niya sila sa isang teleport gate at sinabing maaari nilang sundan ito papunta sa kanilang bayan. Ang tanging kailangan lang nila ay ang kanilang guild ID, kaya nang ipakita niya na si Leo ay binigyan na sila ng permiso. Nalaman ni Kelvin na itinatago ng Gago ang kakayahang ito mula sa kanila, kaya nagsimula na silang pumasok. Pagkatapos ng araw na iyon, matapos nilang makabalik, ipinahayag ni Kelvin na balak niyang bumili ng bahay para makaalis sa matandang balimbing, at dali-daling dinala niya ang kanilang grupo sa kanilang bagong tahanan. Habang sinabihan niya silang kunin ang anumang kwarto, humiling si Ethel na manatili sa tabi niya bago pumunta sa kusina. Ngunit ang tanging inaabangan ni Gerard ay ang silid training sa basement at ang tanging hangad ni Clopo ay mapunta sa malaking bakuran. Pero nang makapunta na si Kelvin sa kanyang paliguan, natuwa siya na hindi na niya kailangang pumasok pa sa kwartong iyon dahil siya ay nakakahiya tulad ninyo na nanonood ngayon. Di nagtagal, dumating ang dalawang alipin mula sa kulungan upang magtrabaho bilang kanyang mga katulong, kaya ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Ellie. Sinabi niya sa kanila na ang pangalan ng anak niyang babae ay Luca. Noong gabing iyon, nang subukan matulog ni Kelvin, ipinakita ni Melfina na mayroon na siyang sapat na mana para tawagin siya. Kaya habang sa wakas ay malapit na niyang makita kung ano ang hitsura niya matapos ang lahat ng ito, itinaas niya ang kanyang kamay. Kinabukasan, nagkakape si Melfine kasama ang lahat, ngunit para sa iba ay unang beses nilang makita siya. Nagtaka si Gerard kung sino ang bagong babae sa kanyang harem, kaya ipinahayag ni Melfine na tinawag siya ni Kelvin kagabi. Nang makilala nilang siya ang diyosa ng muling pagkabuhay, naisip ni Gerard kung siya ang bagong minamahal ni Kelvin. Ngunit sinabi ni Melfine na siya talaga ang kanyang asawa. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula na siyang kumain ng malaking plato ng mga muffin, ngunit nang inalok niyang gantihan si Kelvin sa matagumpay na pagtawag sa kanya, gumamit siya ng spell ng bulaklak na tumago sa kanyang katawan, tinawag itong banal na gantimpala ni Melfina. Ipinaliwanag niya na mayroon itong dalawang epekto, at sinabi niya na ang una ay tuluyang pipigil sa pinsala mula sa sugat na kung hindi ay maaaring ikamati isang beses sa isang buwan, at ibinunyag na ang pangalawa ay ang kakayahang muling isilang ang mga bayani. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ng mag-away sina Sira at Melfina para sa karapatang matulog sa tabi ni Kelvin, ngunit hangad ni Luca na sana isang araw ay makipaglaban din siya tulad nila. Kaya nang magising si Sira na may armadong djinn, umatake siya, ngunit ginamit ni Melfina ang Divine Dress para harangan ang kanyang atake bago siya tamaan sa mukha habang nawala ng bisa ang mga gauntlet ni Sira. Pagkatapos ng kanilang laban, nagkaroon ng isang sesyon ng pag-unlad ng kwento, at ang ibig kong sabihin ay napakalaking pag-unlad ng kwento. Ngunit iniisip pa rin ni Kelvin ang mga salita ni Melfina nang dumating siya at isinalpak ang isang tsokolate sa kanyang bibig. Ngunit nang makita niya ang mga itim na bola, sinabi niya sa kanya na maglalagay siya ng mas malaking at mas itim sa kanyang bibig sa halip. Habang iniisip niya kung ano ang nasa isip niya, naisip ni Kelvin kung bakit kailangan pa nila ng mga bayani para talunin ang Demon King, at nagpasya siyang ipaliwanag ang lahat. Sinabi ni Melfina na ang Demon King ay lumalabas sa regular na siklo na hindi mapipigilan, at sinabi niya na walang makakapagsabi kung ano ang magiging anyo ng susunod na Demon King. Lahat ng Demon King ay may taglay na espesyal na kakayahan na tinatawag na Poppies na pwedeng paramihin ang kasamaan sa loob nila para ay ikot ang kanilang personalidad at pati na rin mapawalang saysay ang lahat ng pinsala na napagtanto nilang para nang walang kamatayan. Nagtaka si Kelvin kung paano nila malalampasan ito, kaya ipinaliwanag ni Melfina na ang mga kapangyarihan ng mga inanyayahang bayani ay iba sa kahit ano dito sa mundo at kayang pawiin ang pawalang matibay ng Demon King. Nang mapagtanto niyang magiging epektibo rin ang kanyang mga atake, naisip ni Kelvin kung bakit mga bayani ang mga taong tinawag, kaya sinabi ni Melfina na para lang magmukhang tama ang itsura nila. Gayunpaman, ipinakita niya na may dalawang paraan para magpasok ng tao mula sa ibang mundo, at ipinaliwanag ni Melfina na ito ay sa pamamagitan ng teleportation o reincarnation. Sa teleportation, maaari niyang dalhin ang isang buhay na tao sa mundong ito. Ngunit para sa mga tawag ng reincarnation, sinabi niya na maaari lamang niyang anyayahan ang kaluluwa ng isang pumanaw at buuin muli ang kanilang katawan mula sa simula, at sa halip na hatiin ang mga skill points sa isang grupo ng mga hanggal, ang pagtawag ng isang tao ay magpapalakas sa kanila ng malaki.
Sabi niya na ang muling pagkabuhay ay kumakain ng malaking halaga ng MP, mas makabubuting mag-summon siya ng isang tao lang sa isang pagkakataon para magkaroon pa siya ng isa pang makapangyarihang muling pagkabuhay sa kanyang grupo. Gayunpaman, sa sumunod na araw, handa nang gamitin ni Kelvin ang kanyang spell ng pagtawag at ipinaliwanag na kailangan niya ng sapat na mga mandirigma upang suportahan sila sa paghihiganti sa kanilang pinagmulan. Sa sandaling iyon, kinansela niya ang pagtawag sa kanyang mga kaibigan upang maibalik ang kanyang MP at binigyan siya ni Ethiel ng isang potion panggaling upang mapuno ang kanyang bar ng mana. Dahil nagsimula na si Melfine sa pag-ukit ng muling pagsilang, nagpa siya si Kelvin na ituon ang lahat ng kanyang MP sa pag-ukit ng isang tao, umaasang magiging malakas sila, kaya't nang itanim niya ang kanyang tungkod upang i-activate ang spell, sumabog ang mga sinag ng liwanag mula sa bilog. Ngunit ang naiinip si Kelvin sa paghihintay, ipinakita ni Melfine na ang inanyayahang bayani ay pinipili pa rin ang kanilang mga kasanayan. Biglang bumagsak ang kidlat sa bubong, nagpasiklab ng isang langit-ngit na liwanag mula sa bilog at isang babae ang lumitaw sa loob. Nang mapagtanto niyang mas bata siya kaysa sa kanya, nagpa siya si Kelvin na ipakilala ang sarili bilang isang adventurer, kaya sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Rio, ngunit sinabi niya na isang anghel ang nagsabi sa kanya na pupunta siya sa ibang mundo. Nang ipahayag ni Kelvin na siya ang nagbalik sa kanyang buhay, sinubukan niyang humingi ng tawad ngunit nagpasalamat ang babae at nagsimulang umiyak. Bigla siyang napahinto sa kanyang mga braso at nang mapagtanto ni Kelvin na naubos na ang lakas ng kanyang reinkarnasyon, siya rin ay napagod mula sa paggamit ng kanyang mahika. Gayunpaman, noong gabing iyon, sa huli ay nagising si Rio, ngunit habang naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay at kung paano siya namatay dahil sa labanan laban sa cancer sa loob ng maraming taon, lumabas siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya na nasa malusog na katawan sa labas, ngunit habang tumatakbo siya sa hardin, nadapa siya sa mukha dahil hindi pa niya nagamit ang mga paa niya noon. Kahit na, masaya pa rin siya, kaya nang lumitaw si Kelvin sa harap niya, sinimulan niyang ikwento ang kanyang paglalakbay mula nang siya ay ipanganak sa mundong ito, at pinaalalahanan siya na maaari siyang umalis kailanman niya gustuhin. Gayunpaman, nais niyang manatili kasama niya dahil palagi siyang nangangarap na maglakbay sa labas ng mundo dahil hindi niya kailanman nakapunta sa paaralan. Binilhan niya siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa halip na ang walang katapusang paghihirap niya noon, kaya't nakiusap siyang makasama muli sa kanyang grupo, hangad na balang araw ay maibalik niya ang kabutihang ginawa nito sa pagliligtas sa kanya. Gayunpaman, naalala niya ang isang ibang walang silbing pangunahing tauhan sa Isekai, kaya sinubukan ni Kelvin na hingin sa kanya na palitan ito, sinabing ang Rio ang pinakawalang silbi niyang pangalan na narinig niya. Ngunit dahil sa sobrang inutil ng utak ng babae para mag-isip, nagpasya siyang palitan ng pangalan niya sa Ryan, kaya't pumayag si Kelvin at sinabi na magpapanggap silang magkapatid sa harap ng mga estranghero, at dahil nasa sabik siya na magkaroon ng kapatid, sinimulan na niyang tawaging Oni-chan siya, at tinanggap ni Kelvin ang kanyang pagpasok sa kanilang mundo ng mahika, sinabing magiging abala sila. Noong gabing iyon, ginaising ni Kelvin si Sira na nakakatulog sa tabi niya na naaalala na ang buong laban nila ay tungkol sa kung sino ang makakatulog sa kanyang kama. Gayunpaman, napansin niya na nasa likod niya rin ang malalaking baril ni Melfiine, kaya't iyon ay isang paglabag, personal kung hindi ko gagawin iyon. Habang nakatitig sa ilalim ng kanyang kumot, naisip niya na maganda ang simula ng kanilang bagong relasyon, at naisip niya kung bakit pa siya nagkaroon ng bahay kung matutulog naman sila sa kanyang kama. Hindi yun katawa-tawa, hindi yun katawa-tawa na sabihin yon. Ilang linggo ang lumipas habang nasa loob ng kagubatan sina Kelvin at ang mga babae, naisip ni Ellie kung bakit niya sila inimbitahan, kaya ipinaliwanag ni Kelvin na gusto niyang pataasin ang kanilang mga antas. Nang sinabi ni Ellie na hindi pa siya nakipaglaban sa mga monster dati, ipinaliwanag ni Kelvin na gagamitin nila ang kanyang skill sa pagbabahagi ng karanasan, at ipinaliwanag ni Melfiine na ang EXP na makukuha mula sa pagpatay ng mga monster ay ibabahagi sa buong grupo. Sa parehong oras, pinapatay ng kanyang grupo ang lahat ng mga monster sa gubat, habang ang mga walang silbing mga dalaga sa Ryan ay umakyat ng 10 beses, napagtanto ni Kelvin na gumagana ang kanyang kasanayan. Bigla, naramdaman ni Ethel ang isang monster sa malalim na bahagi gamit ang komunikasyon ng iniisip. Sinabi niya kay Kelvin na papunta ito sa kanila, ngunit nang mapagtanto niyang isang ligaw na monster ito, pinayagan niya itong makalampas. Sa sandaling iyon, isang demonyong lobo ang nagpakita mula sa mga anino, naglalabas ng mahiwagang aura. Habang nilalakad ni Kelvin papunta rito, pinigilan niya ito gamit ang napakalakas na presyon ng hangin, pinipilit bumaba ang HP nito bago niya ito isinara sa kanyang pinakabagong alaga. Nabilibutan ng mga babae ang nakita, at naisip ni Ryan na ang galing ni Kelvin, pero nagpa siya si Kelvin na tawagin ang halimaw bilang aso para makasama nila bago pa man mag-activate si Ethel ng kanyang malayong paningin upang makita ang paparating na grupo ni Erd. Ngunit nang dumating sila, naisip ni Kelvin kung bakit nila pinapalibutan ang kagubatan ng mga pangit nilang mukha, kaya sinabi ni Erd na naatasan silang pumatay ng isang dosenang halimaw para sa kanilang B-rank na pagsusulit. Bigla namang napansin ni Erd ang mga babae at naisip niya kung bakit lumalaki ang harem ni Kelvin, pero naiinggit ang mga walang silbing lalaki niya dahil may mga chicks siya habang sila ay walang kahit isang isa sa buong buhay nila. Matapos tumakbo paluhod na umiiyak ang mga Hangal, bumalik sina Sira at Gerard at ipinahayag na napatay na nila ang lahat ng mga monster sa gubat.
Gayunpaman, napagtanto ni Kelvin na nasira niya ang pagsusulit ni Erd at ginamit ni Ethel ang kanyang malayong paningin upang tiyakin na walang mga halimaw sa paligid. Kaya pagkatapos bumalik sa bayan, humingi si Kelvin ng tawad kay Erd sa pagsira sa pagsusulit ng grupo niya, ngunit sinabi ni Erd na ang kanilang grupo ay naging napakalakas at nararapat silang maging S-rank. Ilang araw ang lumipas sa mansion, naramdaman ni Sierra na isang grupo ng mga tulisan ang nakapaligid sa kanilang bahay at balak nitong pasukin. Habang binubuksan ni Kelvin ang kanyang malalayong mata, napansin niyang ang mga lalaki ay nasa ibaba ng antas 20, ngunit natuklasan niyang ang pinuno ay antas 26. Sa palagay niya ay isang perpektong pagkakataon para patunayan ni Ryan ang sarili. Sinabi ni Kelvin na patayin niya ang lahat ng mga hanggal at pumayag siya upang sa wakas subukan ang kanyang mga kakayahan. Nang maglabas si Clotho ng maliit na slime para tulungan siyang makipag-ugnayan sa kanyang isipan, ipinasa ni Kelvin sa kanya ang kakayahang matukoy ang presensya at alaman niya kung nasaan ang mga kalaban. Bigla, binigay ni Kelvin sa kanya ang isang taybak, tinawag itong Resonating Mithril Sword, at sinabi na ito ang kanyang bagong sandata. Samantala sa labas, naghihintay ang pinuno ng mga asasin upang maghiganti sa pagkakaaresto kay Kristoff, iniisip na tinulungan ng mga bayani si Kelvin, at pinaponte niya ang kanyang mga tauhan sa loob. Ngunit habang nilalabanan ni Ryan ang isa sa kanila, pinatay ng aso ang isa pa, at naisip ni Sierra na may potensyal siyang matutunan ng S-rank na kasanayan sa espada. Sa loob ng ilang minuto, tuluyang winasak ni Ryan ang mga asasin at sabik na natapos ang kanyang unang misyon. Habang naghihintay ang leader sa likod ng mga bushes nang mapansin niyang tahimik na ang buong bahay, umuwing siya ng huni upang tawagin muli ang kanyang mga tauhan. Ngunit sinabi ni Kelvin na silang lahat ay patay na. Nang marinig ang mga salitang ito, naisip ng lalaki na nag-api ni Kelvin si Kristoff ng mag-isa, ngunit sabik ang banta. Sa loob ng lungsod ng Trisenador, nagtipon-tipon ng isang grupo ng mga Panginoon sa isang bilog na mesa, at habang sinimulan ng emperador na sabihin na tinawag niya sila para sa isang seryosong usapin, naisip ni General Asgrad na tungkol ito sa kalakalan ng mga alipin. Nang aminin ni Tristan na siya ang responsable, sinabi ng general ng kabalyero na hindi maipaliwanag ang kanyang mga ginawa, at ibinunyag na nagsisimula ng magbuo ng alyansa ang ibang mga bansa para sa isang digmaan. Gayunpaman, iminungkahi ni Tristan na simula na ang digmaan, sinabing hindi kaya ng kanilang mahihinang hukbo na makipagsabayan sa kanila, at sa huli ay makakamit din nila ang kanilang hanggarang pag-isahin ng kontinente. Nagtataka kung iniisip niya gamit ang kanyang walang kwentang utak, sinabi ng mainit na general na si Shudora na hindi ganoon kaina ang ibang bansa, ngunit ipinakita ni Asgrad na meron silang espesyal na halimaw na matagal na nilang hinihintay na ilantad. Kahit na ganoon, tutol si Dan sa digmaan, sinabing katawa-tawa ang ideya, ngunit dahil nakasalalay ang desisyon sa kanila, iniutos ng emperador na tawagin ang ikalimang general sa pagpupulong. Habang nilalakad ni anak ni Dan ang linya ng mga babae na traumatized, pumasok siya sa trono kung saan nakahandusay ang ilan, pero pinili ni General Clive na magpasikat sa kanya, tinatanong kung sa tingin niya ay maganda siya. Sa parehong oras, naglalakbay sina Kelvin at ang kanyang grupo sa Crest Forest, umaasang makahanap ng isang nayo ng mga duwende. Dahil noong nakaraang araw, sinabi ni Leo kay Kelvin na ang kaharian ng Tristan ay nagpadala ng mga mamamatay tao upang atakihin siya, at ang ibunyag niya na inaatake rin nila ang kalapit nilang bansa na Gon, naisip niya na balak nilang salakayin ito. Nang naisip ni Kelvin na nagdeklara na sila ng digmaan, pinayuhan siya ni Leo na mag-ingat, sabi na maaaring muling atakihin siya ng Tristan. Bigla siyang nagpakita ng liham mula sa hari ng mga hayop sa Gon, na nagsasabing inaalok niya ito ng isang S-rank na pagsusulit sa promosyon. Kaya nang naisip ni Ryan na kahanga-hanga si Kelvin dahil nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang hari, ipinakita ni Melfina na ang hari ng mga hayop ay isa ring adventurer na may S-rank na iniwan ng kanyang tahanan para lumakas. Dahil pantay ang lakas ng hari, nagsimula ng magtaka si Sierra kung bakit sila itinalaga upang protektahan ng isang nayo ng mga elf bilang pagsusulit ni Kelvin na S-rank. Kaya ipinaliwanag ni Kelvin na nais ng hari na manatiling neutral sa digmaan. Bigla na lamang, may isang pana na bumagsak sa kanilang daan, ngunit nang mapagtanto ni Kelvin na napapalibutan sila ng mga nilalang na elfo, ipinakita niya ang kanyang liham na nag-uutos na sila ay pinadala ng hari ng Gon. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumitaw sa harap nila, humihingi ng paumanhin sa kanilang kamangmangan, at ipinakilala ang sarili bilang si Nelres, ang matanda sa nayon. Habang nagpapasalamat siya sa kanilang pagdating, napansin niya si Ifil at nagsimulang magtaka kung paano pa siya buhay. Gayunpaman, nang makapasok na sila, humingi ng paumanhin si Nelres na nagkamali siya sa pagkakakilala sa kanya, ngunit tinanong ni Kelvin kung sino ang tinutukoy niya, sabi na maaaring makatulong ito sa paghahanap kung saan nanggaling si Ifil. Kaya nang pumayag si Nelres, sinimulan niyang ikwento ang kwento. Nang 20 taon na ang nakalipas, nanirahan sila sa isang gubat sa kanlurang kontinente, hanggang sa inatake sila ng hari ng apoy na dragon, na humingi ng isang elf na natalo siya sa laban. Kaya habang sinisimula nitong sunugin ang nayon, isang batang babae na nagngangalang Lumel ang nagpasya na harapin ito, at inalok ang sarili bilang sakripisyo, bago siya isinama ng dragon. Ang elf ay kahawig ni Ifil, ngunit habang inisip ni Ryan na siya ay matapang, ipinakita ni Nelres na ang kanyang katawan ay natagpuan sa loob ng gubat sa kalaunan.
Ang pagkakatuklas ay nagdulot sa kanila ng takot na muling babalik ang hari ng apoy na dragon, kaya napilitan silang lisanin ang kanlurang kontinente. Dahil sa sumpa ng apoy na dragon si Ifil, nagsimula ng mag-isip si Sire kung si Lumel ba ang kanyang ina, ngunit ipinakita ni Melfina na magiging masyadong malakas ang dugo ng dragon para sa kanya. Akala niya ang kanyang ama ay tao talaga, kahit na ang kanyang ina ay malamang si Lumel mismo. Napansin niyang malungkot siya, nagpa siya si Nelres na humingi ng tawad na hindi niya alam kung saan siya nagmula, ngunit sinabi ni Ifil na masaya siya na napapalibutan siya ng mga pinakamahusay na kasama. Kahit na, nagsimula nang magtaka si Kelvin kung paano dinukot ang mga duwende ng kaharian ng Trisenador, kaya ipinaliwanag ni Nelres na ang kanilang mga halimaw ang nangunguna sa daan papunta sa Nayon at nilalabag nila ang mga harang sa gubat. Sinabi ni Nelres na marami na nilang nawalang kamag-anak at sinabi niya na kahit ang mga nawalang sundalo ay hindi sila mapipigilan, pero nangako si Sire na kanilang poprotektahan sila. Noong gabing iyon, nagsimula ang hukbong Trisenador na magmarcha papunta sa Nayon kasama ang isang grupo ng mga halimaw, at habang inisip ng ulo ng mga lalaki na nagtatago ang mga nawalang sundalo, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa isang pambibiktima. Ngunit habang nagsimula ng sabihin ng isa sa mga lalaki na hindi sila mapipigilan, nahulog siya sa isang atake, at isang maliwanag na pana ang pumatay sa pangalawa. Nang sinuri nila ang kanyang katawan, napansin lamang nila ang isang sugat at nagtataka ang komandante kung paano ito nangyari, samantalang 1 milya pa lang sila mula sa Nayon ng mga elf. Bigla namang nawala ang isa pa at pinatay ng mga pana ang ilan pa, kaya't ang utusan ng komandante ang iba na magtago, naglaho ang mga talunan. Sa parehong oras, pinapunta ni Kelvin si Ifil sa kanyang mga target at naisip niya na kamangha-mangha ang kanyang bagong S-rank na anino na pana. Noong araw na yun, nagtayo si Kelvin ng isang watchtower gamit ang adamantine rampart at dahil sa asul na peking ulap ni Melfina na nagpasilaw sa mga pader mula sa labas, pinahusay ni Sira ang mga moats gamit ang kanyang itim na mahika upang maging hindi matitinag kasama si Gerard. Handa na ang mga babae sa laban, pinaalalahanan ni Kelvin silang protektahan ng Nayon at ipinaalala na huwag sirain ang mga kagubatan. Di nagtagal, isang sundalo ang bumalik sa kampo, iniulat na sila ay pinaslang ng isang hindi kilalang kalaban, at kahit ang komandante ay akala nilang isang pangkat ng mga adventurer, ngunit pinapatay ng mga babae ang lahat ng mga halimaw ng sabay-sabay. Pagdating nila, ang tanawin ay nagpang-inig sa walang silbing sundalo, ngunit habang desperadong nais manalo ng general, sumabog siya ng isang bala upang tawagin ang dambuhalang Panginoon. Sa pagkakataong iyon, nagising ang higanti, ngunit masaya si Ryan kaya sinabi ni Melfina na talunin niya ito, tinatawag itong isang pagsubok para maging ganap na adventurer. Nang tanungin niya kung kaya niya itong hawakan, sinabing kaya niya, at agad siyang tumakbo kasama ang lobo. Sa parehong oras, sinabi ng walang kwentang komandante na tapusin na ng higanti sila, ngunit nang mabaigo siya sa kanyang suntok, sina Ryan at ang lobo ay nagsimulang umakyat sa braso nito. Mula sa likod, nabasag ang espada niya sa bungo niya, pero nang iwasan niya ang pagbalik ng siko niya, pinukpok ng higanti ang alikabok para mapalayas siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa atake, kaya habang nagsimula siyang bumalik, kumuha ng bagong mga espada mula kay Clotho, muling umakyat sila sa braso nito. Pinagsama-sama ang kanilang mga kapangyarihan, umiikot sila sa paligid ng kanyang katawan upang makalikha ng sapat na kidlat na bumagsak sa kanya, ngunit nang utusan ng Gogo ang higanti na magbago, bigla siyang sumabog sa apoy. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan bilang Diyos, sinubukan niyang durugin siya, pero tinulak ni Ryan siya palapit sa kanya, at habang akala niya ay mahina pa rin ito, nakipagtulungan siya sa lobo upang makabuo ng isa pang kidlat na Somaire sa kanya mula sa loob. Naging dahilan ito upang tumakbo ang mga sundalo, ngunit ipinagmamalaki ni Ryan ang kanyang tagumpay. Habang nakabantay si Kelvin sa lahat, nang harangin niya ang isang biglaang atake, lumitaw ang walang kwentang mukha ni Clive sa harap nila. Nang mapansin si Ifile, naisip niyang siya ang pinakamagandang babae na nakita niya at inutusan siyang maging alipin niya, pinaga niya ang kanyang slave charm, ngunit binura ni Kelvin ito. Nang naisip ni Clive kung bakit nakikialam ang pangit niyang mukha, ipinaliwanag niya na siya ang general ng mga maharlikang mago ng Trisenador, ngunit sinabi ni Kelvin na lumayo siya sa kanyang babae habang pinili niyang i-activate ang kanyang mata ng paghuhusga. Nalaman niyang may kakaibang kakayahan si Clive at naisip kung siya ba ay muling ipinanganak, ngunit naisip ni Clive kung paano niya nalaman ang kanyang i-rank na pagtatago na pasibo. Nang magtaka siya kung muling ipinanganak din si Kelvin, sinabi ni Kelvin kay Ifile na magtago sa loob ng mga pader, habang siya ay nakatakas, ginamit ni Kelvin ang distraction ni Clive at nagpakawala ng malakas na hangin na pinalipad sila palayo. Agad niyang pinaga niya ang isang spell na nagkakansela na Somaire sa tore, ginawang mga obsidian na talam ang mga particle, ngunit ang isang ito ay umatake kay Clive, nagawa niyang harangan ito gamit ang isang barrier bago niya ito napal AS. Sinabi ng talunan kay Kelvin na siya ang pangunahing tauhan sa walang kwentang palabas na ito, at tinawag siyang walang silbing side character, ngunit muling pinakawala ni Kelvin ang kanyang mga sibat laban sa kanya. Pero hindi nila napasok ang harang kaya habang nagpaputok si Kelvin dito, sinabihan siya ni Clive na walang makakatago sa kanyang helix barrier at pinalikas silang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ni Kelvin na siya ay malakas, ngunit nang mapigilan niya ang isang atake, napigilan ng kanyang mga sibat ang natitirang mga babae. Mula sa nakakatulala niyang tingin sa mata, naisip ni Kelvin na naakit ni Clive ang buong grupo niya, pero gusto pa rin ni Clive na isama si Ifile sa kanyang grupo.
Gayunpaman, nang tumagos ang isang laser sa kanyang harang, naisip ni Clive na si Ephial ang nagpasabog nito. Biglang lumitaw ang mga golem ni Kelvin upang makisali sa laban, kaya habang ipinaliwanag ni Kelvin na binigyan niya sila ng mga kaluluwa upang kumilos ng otonomo, naisip ni Clive na ginamit niya ang itim na mahika. Habang nakikipaglaban ng mga golem sa mga babae, naisip ni Kelvin na sa wakas ay magkakaroon sila ng walang hadlang na laban. Sa sandaling iyon, pinaghahandaan ni Clive ang kanyang scepter, habang sila ay umakyat ng mataas sa langit, umiwas si Kelvin sa kanyang mga atake, at lumipad papunta sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Clive na siya ay di matatalo. Agad na sinalakay ni Kelvin siya ng sunod-sunod na atake, pinilit siyang umikot, ngunit nang inalok ni Clive na gawing alipin siya, naglabas ito ng mga energy beam na sumunod kay Kelvin sa kalangitan hanggang sa masira ang kanilang mga hangganan. Sa kabila nito, inisip ni Clive na kaya niyang pumatay sa kanya, kaya't pinaputok niya pa ang mas maraming enerhiya, ngunit napansin ni Kelvin na tinatamaan nito ang mga babae, at sinubukan niyang paalalahanan si Clive na tumigil, ngunit wala siyang pakialam sa kanilang kamatayan. Walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Kelvin na umakyat paakyat sa langit upang may layo siya. Gayunpaman, sinimulan ni Clive na sabihin na walang kabuluhan ang mga tao sa mundong ito dahil siya ay mas mataas sa kanila at ibinunyag na ang kapangyarihang nakuha niya nang siya ay muling ipanganak ay nagbibigay daan sa kanya na gawin ang lahat ng nais niya na para bang siya ay Diyos. Kaya nang tanungin ni Clive kung nasisiyahan siya sa kanyang bagong buhay, sinabi ni Kelvin na ang tanging ikinatutuwa niya ay ang makipaglaban sa mga malalakas na kalaban, ngunit nang maglabas si Clive ng Helix Barrier, tinawag ni Kelvin ang Vortex Edge, at nang magbanggaan sila, ang napakalakas na kapangyarihan ay sa huli ay naging isang nakasisilaw na liwanag. Matapos itong mag-ayos, natunaw ang scepter ni Kelvin, ngunit natuklasan ni Clive na may sugat siya. Nawala sa isip niya ang katotohanan pero pinilit ni Kelvin si Clotho na kainin ang kanyang matagal ng tungkod habang pinagbantaan ni Clive na tuturuan siya ng leksyon. Nagpa siya si Clive na ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan kaya pinaganya niya ang kanyang pinakatapang na spell na S-rank habang sinisipsip ng kanyang scepter ang hangin sa atmosfera, lumikha ng isang malaking harang at naglabas ito ng isang makapangyarihang tornado na nagpasiklab sa buong kagubatan. Nagsimula ng ihipin ng malakas na hangin at itulak ang lahat palayo, ngunit nang ilabas ni Kelvin ang isang S-rank na itim na tungkod, pinaganya niya ang mahika sa kanyang guwantes upang likhain ang pinakamalakas na spell sa mundong ito, pinukaw ang kapangyarihan ng kamutong ng kamatayan. Habang palapit siya sa tornado, pinutol niya ito sa dalawa, kaya ito ay nagkalat. Gayunpaman, naisip ni Kelvin na kailangan pang pagigihin ang kanyang itim na tungkod dahil napagtanto niyang nawala lang ang mga binti ni Clive pero nang subukan niyang tapusin ito, biglang nawala si Clive. Bigla siyang nakakita ng isang lalaki na nakasakay sa golem kaya sinabi niya na siya si Tristan. Sinasabi na siya ang nagmungkahi ng plano na atakihin ang nayo ng mga Elven, pinamumunuan niya siyang ibalik si Clive. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tristan na may halaga pa rin ang hanggal, ngunit nang naisip ni Kelvin na may espesyal na kapangyarihan ang golem, sinabi ni Tristan na sumusuko na sila at biglang nawala. Ilang minuto ang nakalipas matapos bumalik ni Ethel sa nayon, sinabi niya sa mga duwende na natalo nila ang hukbo ni Tristan at sinabing magiging ligtas ang nayon. Natuwa sila sa balitang ito kaya't inutusan ni Nelres na maghanda ng isang salo-salo para ipagdiwang ang tagumpay. Gayunpaman, nang magpasya si Gerard na gayahin ang pahayag ni Kelvin na si Ethel ay kanyang babae, inamin ni Ethel na ikinalugod niya ang kanyang mga salita. Bigla siyang lumitaw sa likuran niya, nagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit ang labis na emosyon ay nagpainit sa kanyang walang silbing utak dahilan upang siya ay maabot ng kasukdulan. Sa kaharian ng Tristan, sa wakas ay nagising si Clive mula sa pagkakatulog, ngunit nang mapagtanto niyang nakatali siya, sinabi ni Tristan na ginamo niya ang kanyang mga binti, ngunit isang spike ball ang sumabog sa kanyang katawan habang ipinaliwanag na nais niyang subukan ang kanyang mga sampang armas sa kanya. Nalaman niyang muling ipinanganak siya, tinawag siyang perpektong test subject, at sinabi niyang pipigilan niya siyang mamatay, kaya't sabay-sabay siyang pinasok ng mga babae. Sa nayo ng mga alipin, nagdiriwang ang lahat ng tao sa tagumpay, ngunit si Kelvin ay nasa malayo sa burol. Nang dumating si Ethel at ipinakita na binigyan siya ni Nelres ng isang bagay na pagmamay-ari ni Lumel, napagtanto niya na talaga siyang kanyang ina, at sinabi niyang masaya siyang nakarating sa baryong ito. Kaya nang ginamit ni Kelvin ang gamit para atali ang kanyang buhok, hiningi ni Ethel na magpatuloy na maglingkod sa kanya, ngunit masaya si Kelvin na may libre siyang manggagawa, lalo na kung isang eksperto ito para sa kanyang buto. Bigla silang dumating, ngunit habang isang babae ang bumuska sa mga braso ni Kelvin, naisip niya kung sino ang walang kwentang bata, ngunit humingi siya ng paumanhin sa pagpapakita sa ganitong anyo. Sinabi niya sa kanila na siya ang hari ng mga hayop sa Gon, at habang ipinaliwanag niya na may dala siyang isang bagay na nagbago sa kanyang anyo, sinabi niya na napanood niya ang pagsusulit at inihayag na pumasa sila, at ibinalita na ang opisyal na seremonya ng promosyon ay gaganapin sa loob ng 4 na araw, at magkakaroon si Kelvin ng isang paligsahan laban sa iba pang mga adventurer na S-rank. Sana ay handa siya. Ngunit ang pag-iisip na makipaglaban sa iba pang S-rank ay ikinatuwa ni Kelvin, at nagsimula siyang sabihing hindi na siya makapaghintay sa laban. Kaya habang inakala ni Sira na hopeless na siya, sinabi ni Ethel na palagi siyang magiging adik sa laban. Panoorin ang susunod na video, hanggang sa muli mga kapwa ko Legendary Plot Masters.